Ngayong umaga po, nananawagan na ang Senado ng mga imbalsamador, yung mga may karanasan at may karunungan sa pag-iimbalsama. Baka magtatanong po kayo, bakit ka Eric, sino bang namatay? Ang namatay po ay ang impeachment na bogus. Rodel Cornetes. Pa-shout out, good job sa Senado. Natulog na at knockout na po ang impeachment complaints na bogus at naideklara ng Korte Suprema na unconstitutional and void ab initio. From the very start po, walang bisa dahil ito ay lumabag sa saligang batas on the one-year bar rule sa mga pagpa-file ng impeachment complaints against an impeachable officer, and besides, malawakan at lantaran na nilabag po ang tinatawag na procedural and substantial due process, na bahagi po yan ng doktrina ng equal protection of law. So, maliban na ito po ay lumabag sa one-year bar rule, mga kababayan, walang puwang ang mga kaliwa na mamuno sa ating bansa, pati ng mga bugok, nakakampi ni ngagba at ngiwi. Wow, ang tapang naman ng mensahe ni mabilis man to na nawawala yung mga messages nyo, mga kababayan. Nabasa ko lang, natawa tuloy si Ka Eric, no? So, bakit po naghahanap ng imbalsamador ang Senado? Sapagkat iba iimbalsa muna. O sabi ng iba, mahal pa yan Ka Eric, magpa-imbalsa mo pa tayo. I-cremate na lang, sunugin na lang, at ibudbud ang abo ng masamang espiritu ng impeachment articles na niluto sa pamamagitan ng pandaraya at pangguguyo at pamimilit at pangsushortcut at panunuhol na ginawa ng House of Representatives sa pamumuno ni Martin Tambaloslos. Mga kababayan, wala na po. Archive na. Yan po ay isa lamang sa pamamaraan na kung hindi man magkaisa ang pinakamaraming senador sa paggamit ng termino na absolute rejection or dismissal, it is good as if nothing will happen pa rin. Archive. Ibig sabihin po, freezer na po. Nailagay na sa freezer at wala na pong pag-asang mabubuhay. Mabubuhay pa ito ang impeachment na bogus at mapangwasak na ibinunga ng panunuhol, panggagatong, pang-uupat at mga pandaraya at pang-shortcut, kaya nga naibasura sa desisyon ng kataas-tasang hukuman. So pag sinabi pong archive, it is good as wala na po ito sa kalendaryo. Wala na po ito sa pagiging line-up of business or matters to be undertaken by the Senate. Yan pong ibig sabihin yan. Ang technical effect po ng archive, kung ang remanded noong June 11 na desisyon ng Senado nang mag-convene at mag-constitute sila as impeachment court, ang remanded was technical knockout ang effect po noon, binalik sa House of Representatives dahil maraming question, marami pong mga alingas-ngas at maanomaliyang circumstansya na hindi po naliliwanagan ang Senado, and out of the 11 requirements to be explained supposedly ng House of Representatives po, ang 5 doon ay mga katanungang naging batayan ng mga senador nang ibinalik po on a vote of 18-5 noong June 11. Remanded. Ibig sabihin, sagutin nyo muna kung hindi ba lumabag ang inyong aksyon sa one-year bar rule at iba pang usapin. So out of the 11 questions being supposedly pondered by the Supreme Court, ay mga 5 po doon tinanong din na una na ng Senado when they remanded, pinabalik, no, pinatapon balik sa Kongreso ni Martin Tambaloslos noong June 11. Ang epekto po ng remanded na desisyon with a vote of 18-5 ng mga senador in favor of remanding the questionable impeachment articles ay technical knockout. No? Hindi nakapag-trial eh. Ngayon, nang nagdesisyon ng Korte Suprema with an almost absolute majority. I will use the proverb almost majority, almost absolute unanimous decision. Bakit? Kasi po 13-0 ang
naging botohan. Ang isa na hindi nakapag-register ng boto na Supreme Court Justice, si Justice Singh, naka-medical leave, no? Matagal na. So, hindi siya nakapagboto. No vote registered para sa kanya. Ang isa po, na hindi rin nag-enter ng kanyang vote of decision, si Justice Kagiwa. So, ang 13 na nagbotohan, out of the 15 members of the Supreme Court, ay almost unanimous po ang boto. 13-0. Sa 13-0 po na desisyon na almost unanimous, ang naging tugon ng Senado ay i-archived. Una po ang naging proposal ng resolution and motion ni Senator Marcoleta ay dismissal, no? Dahil nga sinabi ng desisyon ng kataas-tasang hukuman bago pa man ang botohan at showdown kahapon, showdown talaga. Yung botohan at showdown kahapon sa Senado na umabot ng mga 7:30 in the evening ay sinabi na ng Korte Suprema, mga kababayan, that the Senate did not acquire jurisdiction on the articles of impeachment kahit na ito ay ipinaakyat noong February 5 na ipinilit ihabol bago mag-adjourn ang sesyon ng Kongreso sapagkat bogus po ang naturang articles of impeachment sa tatlong batayan. Hindi ito nag-observe ng 1-year bar rule. Kaya po, pang-apat ito doon sa tatlong na unang na-file na complaints na pinilit po na pinatulog nila Martin Tambaluslos sapagkat gusto nilang gamitin ang kanilang minaniobra na ibinunga ng panunuhol at pandaraya na 4th impeachment complaint. Kaya sabi ng Korte Suprema, oops, December 2, December 5, and December 19, mayroong complaints at naglaps ang 10 days na pinatulog, walang aksyon na ginawa ang ang House Secretary General. At alam natin na hindi naman po gagalaw talaga si Secretary General ng House of Representatives, Reginald Velasco, kung hindi po yan ipag-uutos ni Martin Tambaluslos na siya namang naghahari-harian bilang Speaker of the House, no? So natulog ng mahigit 10 araw ang December 2 na complaints ng mga hilaw na komunistang grupong Akbayan. Natulog din po, naglaps ang 10 araw sa complaints ng Kamatayan Party List Group ng CPP, NPA, NDF. At natulog din po ang pangatlong complaints na ipinasok ng grupo ng mga clergy daw for good governance, mga pakialamero at sausawero na mga pari at mga obispo. So tatlo, December 2, December 5, December 19. Natulog ito at lahat naglaps ng 10 days. Therefore, sabi ng Korte Suprema, without action categorically on the part of the House of Representatives under the constitutional definition of an impeachment complaint being initiated 10 days without action upon official receipt of the complaint, natatakan na receive, it is deemed initiated. So bakit ka magpapalabas ng pang-apat na impeachment complaints noong February 5 na ang pagitan ay kulang-kulang lang 2 buwan, hindi umabot ng 1 taon? Yan ang unang ground kung bakit po binabanggit ng Korte Suprema na nilabag ng House of Representatives ang tinatawag na constitutional provision on the 1-year bar rule. And so therefore, it is incumbent on the court to interpret the Constitution and render the ruling. And the ruling says that the articles of impeachment were unconstitutional. That's number 1 ground. Yung 1-year bar rule na nilabag, inikutan at nilusutan at ipinilit nila Martin Tambaluslos at ng mga tauhan nila, ng mga swapang at buaya ng mga kongresista. Ang pangalawang ground ay nilabag din po nila ang tinatawag na procedural and tinatawag na substantial due process. Ang mga ito po ay doktrina sa pagpapatupad ng batas, including po ang mga karapatan ng mga inaakusa na sila ay dapat dumaan sa mga summon, subpoena, at iba pang mga preliminary investigation level. Yan po ay procedural and substantial due process. Hindi po yan ginawa
nila Martin Romualdez. Magkaiba po yung mga sinasabi ni Princess Abante na hindi naman mukhang prinsesa, no? Pangalan niya lang ang prinsesa, pero hindi naman siya talaga mukhang prinsesa. Itong anak ni Boy Banal na aso, Santong Kabayo Benny Abante, na kumilected. Hindi nanalo sa eleksyon pero naging kumilected, no? Dahil sa pamimilit ng COMELEC na sindikato na paupuin siya na kongresista sa ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila. Ang kanyang anak na si Princess, hindi naman mukhang prinsesa, pangalan lang ang prinsesa, ay sinasabi niya na nagkaroon naman daw ng mga committee hearing patungkol sa accountability ni Vice President Sara Duterte. Hello? Magkaiba po ang committee hearing doon sa related to initiated impeachment complaints na pagsasagawa ng Committee on Justice na dapat nagpatawag ng mga summon or subpoena upang magkaroon po ng preliminary processing sa impeachment complaints na ihahabla laban kay Vice President Sara Duterte. That is a mandatory doctrine of due process na substantial and procedural. And ang pangatlo, maliban doon sa one-year bar rule at paglabag sa substantial and procedural issue of due process ay ang equal protection of law. Hindi po naka-attach ang mga complaints affidavit at ang mga ebidensya na gustong iakyat na magiging bahagi ng articles of impeachment, and Sara Duterte as the respondent was not given not only due process but the equal protection of law na makita niya ang mga ebidensya o mga reklamong niluluto upang ihabla sa kanya sa impeachment court. And that is also another mandatory doctrine of the justice, procedure of justice, or that is a judicious issue in the form of equal protection of law. So tatlo. Kaya ang sabi ng Korte Suprema noong desisyon nila na bogus from the very start, unconstitutional, itong ginawa ng House of Representatives. Therefore, from the very beginning, there was no valid, legal, legitimate complaint of impeachment against Sara Duterte. Therefore, the Senate did not and cannot acquire any jurisdiction on the issue of articles of impeachment pertaining to the complaints against the Vice President. Mahirap bang unawain yun? I am not a lawyer, but I understand how the workings of the law, sapagkat alam ko po kung ano ang diwa ng katarungan. Alam ko po kung ano ang direksyon ng pagpapatupad ng tama ng batas nang naaayon sa objective purpose of justice, not on the weaponization of the law in order to use as a political weapon in order to execute a demolition job. The way House of Representatives through Martin Romualdez, with the consent of Bongbong Marcos Jr., na ginagamit nila as weapon of political destruction ang impeachment procedures. Ang batas po ay hindi pwedeng paglaruan, yun ang sabi ng Korte Suprema. Kaya, hindi nagkaroon po ng valid, legitimate jurisdiction ang Senate Impeachment Court or even the Senate itself sapagkat po bogus, illegal, invalido, walang bisa ang articles of impeachment na ipinaakyat noong nakaraang February 5.